Ah, baka hindi siya naka-add, yun. Oh, may, sino to? Ayos. Oh, napindot namin yung join. Lumabas na. Pastor, tawag doon, friend ba kayo sa may sa may page? Naka-friend na kayo sa page? Oh, Kaya no? siguro hindi nakapasok kanina. Oh. Sige, Pastor, antay lang natin yung iba. Kamera na po. Maluwag na ito. Ano, Brad, pasok na. Nakapasok na siya. Ayun na. Wala talaga nakalike sa page. Hello, Brad. Hello. Hello, Brad. So, Pastor Jiho, excuse me, first time to ito na ginawa niyo? Second time. Kailan yung isa? Yung una? Yung Sunday ng gabi. Gano'n. Kaya medyo, kasi nung Sunday, bilis lang eh. Pag nakapasok agad siya. Oo. Yan kasi sa... Nagtataka ako bakit kayo hindi kayo makapasok agad. Nakalike na ba kayo sa page namin? Nakalike na kayo sa page namin? Oh, nakalink na sa page na, no? Oh. Teka, Pastor, sagutin ko lang to. Hello, Brad. Pasok na. Hello. Hello, pasok na. Pasok na. Hindi kita makita rito eh. Sige. Kapag inantay natin yung iba. Kung ano lang muna magawa natin ngayon, continue lang natin. Sunod. Kaya lang. Share ko lang, Pastor. Sige ba, Pastor? Pwede kayo magpakilala, Pastor. Pakilala muna kayo, Pastor. Sige, Pastor. Habang inahanap ko pa yung iba. Nainip yata, inawala.
Sige, good evening. Good evening sa lahat. Alam niyo naman ako galing Mindanao, hindi masyadong sa Tagalog. Sana maintindihan niyo. Ako po si magandang gabi sa lahat. Ako po si Dennis Gaway. Mayroon din akong binantayan ng mga tupa dito sa sentro ng Davao. Ako po yung nag-take over ng ministry ng father ko 2009. Kasi ay nag-minister o nakatanggap ng mensahe that was 1968. O tsaka when I was born 1970 nandiyan na sila sa mensahe sa message na talaga sila hanggang ngayon na ako'y 53 na. Kinuha siya ng Panginoon, yung dad ko mismo sa pag-praise niya mismo sa kaniyang divine service, doon siya mismo sa pulpit na tumba. I-atake yung atake siya ng high blood. Take over ako 2009. Kinuha siya Panginoon, yun was 2009 hanggang ngayon. So, awa ng Panginoon, tayo nagpatuloy sa ministry. Ako ay ilis pa ako ilisan. Ako ang sa Bisaya pa pinakamagulang. Oo. Meron naman mga dito, meron tayong mga outstation din. Pero dito sa Davao, medyo tayo ang center, medyo malapit sa downtown mismo sa Davao. Isang sakayan lang malapit. Salamat din ako sa kay Sir Jiho. Medyo matagal na din ako nagsubaybay sa kaniyang mga preaching sa live. Salamat ako na-invite din ako niya dito sa ngayon. So, thank you. Wala na, Pastor. Salamat sa invitation, Pastor. At least nakita rin kita sa personal, nakita rin kita sa live, Pastor. Salamat sa invitation. Medyo na-delay. Sa isa na, pero na-delay. Marami pang Pero kayo ba sila gantay? Tatagalan lang tayo sa So, di ba, sa susunod, okay na to, Lord willing. Sila. Wala pa sila, hindi sila makapasok? Inaantay ko yung nila kanina nandito na nawala nainip siguro. Inaantay ko. Sige, Pastor, pwede muna kayo mag-share, Pastor, habang hinahanap ko sila. Kahit konti lang, Pastor. Hanapin ko muna sila. Isa-isa ko muna sa Facebook. Biglaan lang kasi hindi nga ako napag-study ano yung sinda natin diyan. Pero ako, testimony lang ang sa akin lang. Kasi dito sa Mindanao, maraming pumapasok na mga galing dyan sa Manila. Yung mga nagdadala ng two lords, yung iba, yung 8D, yung iba, yung rapture. So, dito sa Mindanao, pinipili ko yung mga nagbibisita na mga galing dyan sa Manila. Oo. Dito nag-spread out ang yung nagdadala ng two lords, pero hindi man sila mag-aangkin na two lords sila. Pero galing diyan sa Manila. Pero hindi ko yan pinipili ko yung mga bisita nang galing diyan sa Manila kasi alam ko na marami din yung mga nagdadala ng strange doctrine. Nagpinitreat sila doon sa ibang mga lugar. Pero never dito sa akin, wala. Kasi yung sa akin lang, pag-iingatan yung pulpit natin. Spiritual speaking, asawa yung congregation.
Tayo po ang nagpapakain. Pastor, This is a profit of mouth feeding. Sige, Pastor, tuloy po. Sige. Tuloy po. May tumawag na-interrupt. Wala. May pumasok? Walang pumasok? Medyo umina po yung boses niyo, Pastor. Ha? Umina po yung boses niyo. Mahina. Baka baka volume. Yun. Siguro yung ama mo at saka si dad ko parang magkilala yun kasi nahirinig ko ng mga apelyido noon yung mga apelyido na Gunong, Salazar, yung apelyido. Noon yung panahon ng mga 1980s o 1982, 1985, kung pupunta kasi yung dad ko diyan sa Manila, ay mag-attend ng camp meeting. Mag-attend sila ng camp meeting. So, meron siyang mga nabanggit na mga pangalan din ng mga matatanda na mga minister. Ay, siguro kinuha na rin Panginoon. Katandaan na rin. Saka yung taga Visayas yata yung si Dumanon. Ewan ko lang kung narinig mo yung Dumanon mga apelyido. Dumanon? Oo. Dumanon? Boy Dumanon? Yes, dito sa Cebu. Oo nga. Yung mga kilala ni Dad yun sa noon, sila yung mga nag-ano sa message ni noon. Buhay pa sila. Nandito sila. Na? Buhay pa. Oo, si Boy Dumanon buhay pa. Nandito kasama namin sa... Yung kapatid niya, nakapunta yun sa amin doon, yung namatay yung kapatid niya, laki isa. Sino yun? Si Rex? Yung military? Kasi nakabisita yan sa amin doon sa Sarangani, yung doon pa kami sa sabi daw namatay yun, yung si kapatid ni Boy. Hindi ko masyadong kilala siya pero sigurado. Meron yung kapatid niya na namatay kasi bata. Siguro wala pa yun, siguro mga 30 pa yun siguro namatay. Aywan ko lang, parang parang sundalo yata. Sundalo raw yun, Pastor. Tama. Ulan ba yun? Naalala ko lang yun, mga Latwas, Minaywas, mga 15 years old siguro kayo, mga 12 years old lang ako. Kasi nakabisita yan sa bahay namin doon, mga Blumanon, doon sa Sarangani Province. Oo. Si anong pangalanan? Pastor ano yan? Pastor Orel? Yung si Orsil, alam ko yun, nandito yan sa parang sa Butuan, Orsil Dumanon. Na yun, paralyzed na, parang mahina yung katawan na. Parang inalalayan na lang yung paglakad, si Orsil. Ito lang sa akin, parang testimony lang yung sa akin muna kasi ibahagi ko lang muna yung sa buhay namin bilang tanggap namin ng message. Naalala ko rin when I was 15 years old na pumupunta yung mga missionaries doon sa amin sa South Cotabato, sila Samuel Johnson, Larry Hart, sila
Tito Sidley, marami mga missionary na nakapunta sa dad ko dito noon. Yung daddy ko, yung time ng dad ko. Sila yung mga missionary na mga matatanda na. Kakilala niya si Pastor Salazar, ano? Uncle ko. Oh, si Pastor Salazar, when I met him, that was 1995 in Silverio, Jan Silverio's house. So Silverio pa yung nag-handle ng yung sa Bible Believers. Sila Pastor Umpad, ano? Sila Pastor Umpad, ng panahon nun. Kilala niyo yan, Pastor Umpad? Kilala ko yan si Pastor Umpad. So, yun. Ito sa akin, para lang testimony lang ba? Para makilala din yan sa ano ko dito sa Mindanao. Mahigit ka, Pastor, para magkakilanlan tayo. Para maabot naman yung iba-ibang lugar, Pastor ba? Naisipan ko lang to kasi pag nagmi-minister meeting sila, sila lang doon. Mas maganda yung Luzon, Visayas, Mindanao. Maka-precipitate ba? Makasali ba? Oo nga, oo. Sana. Pasok na kayo. Dito na raw. Nandito na raw si... Teka lang, ha? Sige, pasok, Pastor. Pasok. Bakit walang invite na nakalagay? Pasok. Yun. Sino to? Pastor. Pakilala po. Hindi ko na makilala. Ay, pasensya na, magandang gabi na sal. Napindot Pastor, ano to? Nakikinig lang po ako. Magandang gabi po sa lahat. Apa. Nakikinig lang po. Ay. Pasensya na po. Good evening. Napindot. Yes. Pastor Pulanco, magandang gabi. Sige, pakilala Hello. na kayo sa isa't isa, Pastor. Magandang gabi. Kala ko, nahirapan ako maghanap kung saan Alis muna ako. Hindi po ako pastor. Nakikinig lang po, napindot lang. Sige, Pastor, sali na po kayo. Sali lang po kayo. Pakilala muna tayo para magkakilalan man tayo. Si Pastor nga pala, taga Mindanao. Baka hindi nyo pakilala. Magandang gabi sa mga pastor ng taga Mindanao. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo dyan. Ako nga pala si Brother Bal Pulanco. Kumusta kayo? Mabuti naman. Taga Quezon City. At Huwebes din, meron din tayong katatagpuing mga pastor sa denomination sa Huwebes. Sa Cavite. Meron tayong isi-seminar doon sa about the end time. Rinig ba ako dyan, mga pastor? Rinig, pastor. Rinig namin. Oo. Sige. Hindi ko alam kung yung programa ni Brother Jeho ano bang paksa sa gabing ito? Total, nabanggit na rin ni Pastor taga Mindanao na may dumadalo sa kanyang mga two Lord. Naisipan ko lang i-topic na rin natin yung Godhead. Para Pwede. Pwede naman kung gusto nyo. Medyo ginabilan tayo pero hindi naman kayo siguro kahit hanggang alas 10 o 10:30 lang. Bawi na lang tayo. Sige, nakapaglatag na ba yung mga pastor? Nakapaglatag na? Nagpakilala pa siya si brother, anong pangalan mo, Brad? Di ko makita yung pangalan mo. Si brother. Magandang gabi sa lahat. Anong pangalan? Magandang gabi sa lahat. Arnel, Brother Arnel, dito ako sa may kasama ko si pastor ko sila Pastor Benji, Pastor Jonathan Batagon. Pinsan ko yan. Kilala ko kayo, di ba kapatid kayo nga, Brother Jobit? Yes. Magkakasama kami rito napindot ko kasi kaya okay lang, Brad. Pasensya na, magandang gabi ulit. Wala naman. Okay lang. Ano yan, baka nililid ni Lord yan kung bakit nandito tayo pareho. Wala naman tayong barrier. Wala pang bakot-bakot, Brad. Kumbaga, walang KKK rito, Brad. Walang KK, hindi uso rito yan.
Si Pastor Magandang gabi ba si ulit Bo? sa inyo. Si Ganang Pastor Ubak, yung kasama natin ngayon. Ano pangalan niyo pala, Brad? Arnel, Arnel. Arnel. Si Kapatid yung ko isa, si yung isang kasama Pastor natin. Benji. taga Mindanao. Anong pangalan niyo talaga, Pastor? Anong nalimutan ko rin pangalan niyo eh. Ako, si Dennis Gaway. Dennis Gaway, Ah, Davao City. Din. Wow. Taga Davao. Davao City. Okay. Umpisahan na natin yung Godhead, Brother Jeho, para may mapag-usapan Okay. tayo. Paunahin natin taga Mindanao. Hindi, makinig lang muna ako. Sige, ako na lang muna sa Observe lang muna ako. mag-breaker muna tayo. Observe lang muna. Ano gusto niyo, Pastor Bal? Ano gusto niyo, Pastor Bal? Susugan niyo muna para magkaroon tayo ng pundasyon. Unahan niyo muna. Sige, tayo muna, no? At total, live naman tayo sa gabing ito at babatiin muna natin yung mga makikinig ng live ngayon at sa maabot ng programang ito ni Brother Gio Salazar, ang atin pong pag-uusapan patungkol po sa Godhead ito, no? So, masisentro tayo dito sa one God at saka patungkol kay Jesus Christ. At dahil ito ay icebreaker ito, so mag-umpisa muna tayo at siguro baka pwedeng manalangin muna kayo kahit 1 minuto. Sino bang pwedeng mag-volunteer? Si taga Kahit Mindanao. 1 minute. Si taga Mindanao. Muna tayong prayer muna. Prayer muna, volunteer muna kayo, mag-prayer tayo. May comment lang. Okay, muna tayo, Pastor. Taga Mindanao, Pastor. Ah. Ano pangalan niyo ulit? Si Cebuano ko na lang, si Bisaya ko na lang, Bisaya. Sige. Bisayaan na lang, Pastor, Bisayaan na lang, aron Kasabot masabta natin. Okay, magpiyong ta. Labing bulaan nagmayaw ng mga Dios, dalaykon ka sa wali katapusan ning kagabihon. Dinong Dios, nangayo kami kanimo wisdom ug ikaw magakahalunok sampa sa among mga baluhaton, sampa sa host Lord Pastor Jiho, ug sanan nga maong mointa ning maong baluhaton, ikaw magapanalangin magadihog, sampa sa tikpama ba ning maong busa ni tanan nagisalig diha lamang sa Panginoon Kristo. Among bugto man naluwas in Jesus Christ name I pray. Amen. Amen. Dagan salamat, Igsoon, sa Amen. imong pag-ampo karon, no? So ito ay online na ministerial para sa isang paksa, no? Siguro po bubuksan muna natin yung dito na lang siguro sa ibang mga sitas na pwede nating pag-usapan. Dito tayo sa unang Juan 2:13, no? Unang Juan 2:13 na lang tayo. Sa unang Juan 2:13, ganito po ang ating mababasa rito. Sabi niya, basahin ko na lang sa Tagalog. Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa ng simula ay siya na. Kayo'y sinulatan ko, mga binata, sapagkat inyong dinaig ang masama. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagkat inyong nakikilala ang Ama. So dito sa text natin, mapapag-usapan natin dito yung patungkol sa Ama at yung sinasabi rito sa sitas na ito na ipinapakilala niya yung buhat pa ng simula ay siya na. Ayan. Sa Corinthian, 2 Corinthians 6:18 ay atin pa itong isusog. Sabi ng Apostol Pablo, at ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So tignan natin mga kapatid, pagdating sa usaping Godhead. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi siya mananatiling nasa sonship o yung tinatawag na anak na katulad sa denomination na meron silang aral na eternal sonship.
na walang hanggang anak. Dahil binabanggit dito sa Corinthian na ang Panginoon, darating ang panahon na ang Panginoong makapangyarihan sa lahat ay magiging Ama. Ibig sabihin, pagkatapos ng sonship, ang kasunod niyan, yung isang titulong yon, kasi meron siyang 3 titles name, yung tinatawag na Son of God, Son of Man, Son of David. Yan ay mga dispensasyon na gagawing realidad ng Panginoong Jesucristo, pero hindi ibig sabihin na siya ay 3 personang anak. Hindi po. Yan ay mga titles niya na dapat niyang tuparin sa mga kapanahunan para mailakip sa history. Kaya yung bang salitang ama nakakabit kay Kristo? Yes, nakakabit kay Kristo kasi magiging ama talaga siya. Okay? Hindi ko sinasabing ama na siya ngayon, kundi buhat pa ng pasimula na tayo'y magiging anak na sinasabi doon kahit sa Book of Revelation niya, ye shall be my son. Ano ang magiging kalagayan ng Panginoong Jesucristo? Father talaga. No, yung titulong yon. Kaya sinasabi dito sa John 49, kasi binanggit yung ama, no, na makikilala natin. So alam naman natin sa revealed word, pagka tayo ay dadako doon sa quotation sa revealed word na meron tayo, bumanggit doon ang man of God na sabi niya, meron lamang isang Diyos na may 3 attributes. Amen. Na ang attributes na ito ay idinidisplay niya sa panahon. Halimbawa, sa panahon ng pagtutubos ng Diyos, i-display niya yung attributes na anak. Yung i-display niya ang attributes na anak, hindi po yan gumagawa ng another God. O sasabihin natin, second person to the Godhead, no? Hindi siya gumagawa ng ganon. Kundi i-display lang ng Diyos yung attributes na yan sa kapanahunan para sa redemption ng mga believers. Pero hindi po yan hindi siya yung parang another being, another person o another God mula doon sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. John 49, sabi rito sa John 49, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. So ang John 49, ipinapakita rito na kung meron mang nakakakilala sa Diyos, unang-una yung anak. Bakit? Kasi makikita natin yung first indwelling of the Son ay nandun siya sa tinatawag na Diyos mismo. Diba? Bago yung indwelling ng Ama sa anak, ay mas nauna yung indwelling ng anak doon sa Diyos. Kasi John 1:18 sabi doon, pag sa denomination kasi tayo, parang mas higher yung father, tapos mas mababa naman yung anak, no? Yung iba naman, kung equal, pantay-pantay, tapos magiging 3 distinct person yon. Pero papansin natin, dahil kung titignan natin, alin ba talaga ang nauna? Yung indwelling ng father sa anak o yung indwelling ng anak sa father? Kung titignan natin ang mga sitas, mas nauna yung pananahan ng anak doon sa ama, bago pa yung pananahan ng ama sa anak. Malinaw yan, di ba? Kaya ganyan yung Godhead na nakikita natin, na sinasabi nila, si Jesus kasi, tinatahanan lang ng ama, pero hindi nila nakita na mas nauna pa ang pananahan ni Kristo doon sa Diyos, bago pa rito sa sonship na dumating sa kapanahunan para magdala ng dugo sa ikatutubos natin. So nakita natin yung dalawang indwelling dito. Indwelling of the Son to the Father and indwelling of the Father to the Son. Mas una yung sa anak. O mas una yon. Kaya sinasabi rito, sabi niya, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. So walang 2 lords dito, no? Walang 2 lords dito. Kasi ang 2 lords dito, lumalabas na Panginoon
na malaki yung Ama, tapos ang Panginoong Kristo, Panginoon din. Di ba? Na parang mas mataas yung Ama. Hindi po. Dahil may mga sitas dito na si Kristo magiging Ama talaga. Hindi naman pwedeng dalawa na yung Ama rito. No? So dito, mapapansin natin mga kapatid, ituloy natin yung pagbasa natin. Ano? Dito sa ito ano na ito, revealed word ito. Sabi rito ng man of God, ng mensahero. Now, but what you're doing now, you're going to accept eternal life. Look what Jesus said. He that heareth my words, heareth means to understand. So hindi pala basta-basta yung sinabing nakinig tayo sa kanyang salita. Kasi ang ibig sabihin pala nung nakinig, nakakaintindi ka. Naunawaan mo. Yung pala ibig sabihin ng nakinig, no? Yung nauunawa sa iyo, yung malinaw ito sa iyo. Ngayon, ang sabi nila kasi ang Panginoong Jesucristo ay logos lamang, di? Pag doon tayo sa two lords, ang breaking ng two lords dito ay sinasabi nila na ang Panginoong Jesucristo logos lamang o parang isip lang, salita lang siya na nagmanifesto at ginawang Diyos. Pero kung titignan natin, merong sinasabi ang revealed word na kahit ang Father ay logos din. So, dito makikita natin na yung John chapter 1 verse 1 na nagsasabi, in the beginning was the Word, in the Word was with God. So doon natin nakikita na yung with God, yung Word was with God, yung Word ay logos, at hindi yan iba sa Father. Kasi ang Father logos din. So yung Word was with God, hindi iba yung Word doon sa salitang Father. Kasi merong sinasabi rito ang messenger sa kanyang pahayag. Ito sinasabi ng messenger. Sa message niya ito, sabi niya rito, Jesus was God, He was. His Father was the great Logos itself. Matindi itong pahayag niya, sabi niya, Jesus was God, John 1:1 yon. Kasi alam natin, the Word was God. At yung Word na yon, He was made flesh, nagkatawang tao yung Word, na iyan mismo ay logos, isip ng Diyos. At sabi niya rito, sabi niya pa rito, His Father was the great logos. Isipin niya yung mga kapatid, na ang Ama ay tinawag na great logos. So hindi talaga hihiwalay ang Word was made flesh doon sa great logos. Iisa lang ang magiging nito, suma total nito. Kasi sabi niya, great logos itself. Ibig sabihin, ang Diyos, isip. At ang isip na yan, naging word at nagmaterialize ito. No? Kaya sabi niya, look what Jesus said. Sabi niya rito, and He could not pour it all in Moses, for he was a prophet. In the word of the Lord always never fail. Come to the prophet. So binabanggit dito ng messenger na sabi niya yung fullness na ito, yung spirit without measure, hindi daw ito maibuhos lahat kay Moses. So hindi rin ito maibubuhos sa kanino mang propeta unless na dumating yung vessel ng berbo na doon lang pwedeng ibuhos ang espiritu na walang sukat. Yan na yung fullness na sinasabi natin. All the fullness of God, He poured out. Kanino? Diyan sa katawan na yan na ginawa ng Diyos. Kasi yung John 1:14, body of God yan eh. Hindi yan another God, hindi yan another body na hiwalay doon sa Diyos. Katawan mismo ng Diyos yan. Kaya lang, ang tawag niya kasi dyan, son. Tinawag niya ring prophet.
No, yan yung mga termino eh. Hindi nga yan Son of God eh. Ang John 1:14 ay hindi Son of God. Ang tamang placing diyan, ang Son of God, ang tamang placing sa Holy Ghost dispensation. Doon yan isinasalansan. So ang sinabi ni Pedro doon sa Mateo 16:18 nung tinatanong siya kung sino ako, 'di ba? Ang sabi ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Pero actually ang tamang placing niyan doon sa ano sa seven church ages sa Holy Ghost dispensation. Kaya dito makikita natin na ang Godhead hindi siya ganun ka ano yung pagtinignan lang natin. Dapat may posisyon. Saan mo ilalagay ang Son of Man, Son of God, o Son of David? Hindi pwedeng magkapalit sila. So ang Son of God, yan yung ministry ng Holy Spirit. At the same time, yan ay si Kristo. Oh. Yan ang Son of God ministry. Yung iba kasi ang Son of God ministry, inilalagay doon sa John 1:14. Ay hindi po, Son of God ministry yan. Kasi ang posisyon ng messenger dyan, ang Son of God ministry, sa Holy Ghost ministry yon, sa Espiritu Santong ministry, doon yan nilalagay ang Son of God. Kaya sabi niya rito, the word of the Lord always never fails. Come to the prophet. O, tignan pa natin yung ibang sinasabi rito ng mensahero ng Diyos. The great fountain of all eternity was the spirit of love. Joy, that spirit of honesty, that spirit of trueness, and this perfection, and then out of existence of the Father, when the Logos, which is the Son, which was a theophany, which was the body of the great Jehovah. O tignan nyo, ang latag dito ni William Marion Branham, yun daw Logos, yun daw theophany, hanggang sa John 1:14, sabi niya, which was the body of the great Jehovah God. Kaya nga hindi talaga separate yun. Mapa-theophany body, mapa-flesh body talaga ng great Jehovah yan. No? Hindi natin paghihiwalayin yung magkakaroon tayo ng iba pa yung anak, iba pa yung ama. Ipinapakita lang dito na yung body of great Jehovah, ang tawag doon ay son, sa sonship. Tama. Okay? Sa sonship, ang tawag doon sa kanyang katawan mismo ay son, kasi carrier ng dugo yun. Okay? Hindi niya tinawag na father. Ang tawag niya doon ay son, pero katawan mismo ng great Jehovah yun. Sana nakikita natin kung paano natin sinasalansan yung termino ng father and son. Kasi tanda natin, walang eternal sonship. Ano lang yan? Panahon lang yan na ginawang realidad ni Kristo kasi tatlong sonship yung pinupulfill niya. Meron pa nga son of Abraham. Diba? Tama. At tuloy pa ako. Pastor Gio, okay na. Tuloy pa. Tuloy pa ako. Inaantay ko si Brother Freddy. Because siya sunod eh. Sige lang. Okay, sige. So sabi rito, theophany, which was the body of great Jehovah, went forth in celestial body. That's the Logos. The word is spoke out of the great fountain of life. Saan ba galing itong isip, yung word? Saan galing? Sabi niya, nagmula iyan doon sa great fountain of life. The theophany, which was God made into the word. So alam natin, pag sinabing theophany, yan yung katawan na korting tao din. Pero walang tinatawag na flesh and blood. Pag theophany body, hindi siya flesh and blood. Pero korting tao. Pero wala yang dugo, wala pa ring flesh yan pag theophany body. Yan ay katawang celestial na ginagamit ng Diyos. Celestial body yun, yung theophany. Sabi niya pa rito, no, na itong theophany na ito ay umabot sa pagiging laman, sabi niya. Then the theophany was made flesh in the person of Christ Jesus. Ayun. So itong theophany body, umabot siya sa pagiging
may laman Tasting na lang isa sa at buto at ang tawag diyan ay Christ Jesus. So mapapansin natin, ang Christ Jesus, yan yung pangalan ng Diyos nasa Deuteronomy 16. Sa Deuteronomy 16, binanggit doon ng Panginoong Diyos na ang kanyang pangalan ay ilalagay niya sa dakong lugar na pipiliin. So may pangalan ng Diyos meron. Lord Jesus Christ ang pangalan ng Diyos sa Deuteronomy 16. At inilagay niya yan doon sa katawan na dumating na ipinanganak ni Maria. Doon niya inilagay. Yan yung tinatawag na place of worship niya, no? Sa persona ni Jesucristo. Then sabi niya, then the theophany was made flesh into the person of Jesus Christ, and then all the fullness, sabi niya rito, that Trinity dwelt in Him. So dito, binanggit pa ng prophet yung Trinity. Pero hindi ito yung Trinity ng denomination na ang tawag doon ay Trinity, three distinct person. Hindi. I believe yung Trinity dito is offices. Ang Trinity dito yung three manifestation. No, hindi ito yung Trinity na three distinct person, co-equal. Hindi ganun eh. Kasi sa Deuteronomy chapter 4 verse 39, meron lamang isang Diyos na nasa langit at nasa lupa. At dapat maisa puso natin yon. So, meron lang isang Diyos na ganun. Kaya hindi siya marami. Hindi siya yung katulad sa Godhead nung iba na ginagawan dalawa, ginagawan tatlo, 'di ba? Ito hindi. Kasi ang Diyos meron siyang tinatawag na pagganap sa lahat ng panahon. Okay, sabi niya rito, sabi niya, when the Logos, which is the Son, which was a theophany, which was the body of the great Jehovah, went forth into a celestial body, that the Logos, the Word spoke out of the great fountain of life, went forth. And there was the theophany, which was God made into the world. Ayun. So dito nakikita natin na ang theophany na ito ay binanggit din sa ibang message quote na ang tawag dito ay yung word body. Ang word body ay theophany pa rin. Yung katawang salita, theophany, ginagamit din ito sa Bible School, yung theophany. At iisa lang sila rito. So, ang magandang term dito sa Revealed word body. Bible School, theophany. Pagka Biblia ka, celestial body pag Biblia ka. Kung gusto mo makita ito sa Bible, walang theophany nakasulat sa Bible. Ang meron doon is celestial, no? Then that the theophany was made flesh in the person of Jesus Christ. Ayan, so nakita natin yan. So ito, malapit na ito. Tapos na isang page, no? Habang iniintay pa yung isang brother. Sabi niya, it is the Holy Spirit, the Lord of heaven, the Logos, the Jesus Christ, the Alpha, the Omega, He that was, pag sinabing He that was, siya yung yesterday, pang nagdaan, siya yung nasa Old Testament, which is, siya yung nasa pangkasalukuyan ngayon. And shall come, siya yung the coming God. So walang ibang Diyos na babalik, kundi yung Panginoong Jesucristo ang nasa pangnagdaan, siya yung pangkasalikuyan, siya rin yung darating. Kaya mas mainam na ang kilalanin natin si Lord Jesus Christ eh. Kasi hindi ka naman babalikan ng Ama. Halimbawa, sasabihin mo, ay hindi, maliit na Diyos lang si Jesucristo eh. Doon ako sa mas malaking Diyos. Doon ako sa Ama. Hindi ka naman babalikan ng Ama eh. Dahil ang sinasabi rito, si Lord Jesus Christ ang babalik. Hindi ka babalikan ng Ama. So mas safe ka, mas ligtas tayo kung ang Panginoong Jesucristo ang kikilalanin natin na babalik sa iyo. Hindi natin pwedeng i-bypass. Ayoko kay Kristo, ayoko kay Jesus, gusto ko doon sa Ama. Kasi mas mataas yun, hindi ka babalikan doon. Walang ipinangako na babalikan ka ng Ama. Hindi ka kakatagpuin ng Ama sa rapture. Yung iba kasi binabypass si Jesus Christ eh. Sino ba ang kakatagpo sa iyo sa rapture? Walang Ama doon. Si Jesus Christ mismo ang babalik sa iyo. Kaya
hindi po pwedeng sabihin natin, ayaw natin kay Jesus Christ, sa Holy Spirit na lang ako, doon na lang ako sa Father. Ay hindi po. Hindi ka babalikan ng mga yan. Tanging ang glorified body, ang persona ni Kristo ang makikipagkita sa'yo sa meeting in the air. Kaya dyan dapat tayo pumokus. So tignan pa natin to, sabi niya. When Jesus was on earth, He said, I came from God. Tama, di ba? Galing siya sa Diyos. Bakit? Yun yung first indwelling. Galing si Kristo sa Diyos kasi yan yung first indwelling ng Son doon sa Diyos. Mas nauna yung indwelling niya, no? At dito makikita pa natin, sabi niya, I came from God and I go back to God. And we know that He was the I am. O pag sinabing si Kristo ang I am, yan yung I am na kausap ni Moises. Yan din yung I am na nasa bagong tipan. Sa John 6:58 yata yun, no? Na sabi niyang, before Abraham was, I am. Nasa theophany form siya doon. Pero pagdating doon sa John, wala sa theophany, kundi nasa word made flesh siya doon. So diyan nakikita natin na nahahawakan siya, kasi word made flesh yun. Nakita natin na the same I am, na nasa invisible, the same I am, na nasa visible form. No? Na nahahawakan. Same person, yes, same person yon. Kaya dito mapapansin natin na sabi niya rito na yung bagay na yon, at sinabi niya sa John 13:3, si Jesus sapagkat talastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay ay siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Etong sitas na to, iniisip nila na pag naririnig nilang may Ama, meron pang another God. Yan lagi ang naiisip ng two lords. May another God pa kasi may binabanggit na Ama. Pero pagdating doon sa John 11, sabi ni Jesucristo, kaya niya binabanggit na may Ama upang maniwala sila. Diba? Kaya sinasabi yan, kaya niya sinasabing may Ama ay upang maniwala sila. Pero hindi ibig sabihin mayroong another God na distinct kay Kristo. Hindi ganun. No? Kasi dadami ang Diyos natin . Kasi merong Diyos sa lupa, merong Diyos sa langit. The same God yun. Okay. Sabi nila, ang anak sinugo lang. Ang anak inutusan lang ng Ama. Ito naman, babasahin natin. Inutusan ng anak yung Ama. Paano naman kaya nila ito babalansahin? Kasi sabihin natin, yung anak naman inuutusan lang ng Ama. Paano kung ang babasahin din natin, ang anak inuutusan yung Ama? Diba? Okay, ito ang sabi niya rito. John 17. Basahin natin. Sabi rito, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya. Sino yung sinasabihan ni Jesus? Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak. Ito tahasang utos to. Inuutusan ng anak yung Ama. Kaya hindi talaga natin pwede sabihin mas mataas ang Ama. Ito nga, inuutusan nga ni Kristo yung Ama . Utos to, sabi niya, Ama. Ano sabi rito ha? Doon sa mga minamaliit si Kristo, no? Doon sa mga dinidegrade ang kadyusan ni Kristo. Ito, John 17, sabi niya, ang mga bagay na ito sinalita ni Jesus sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak, utos yan, upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Hindi luluwalhatiin ng anak, ang Ama, kung hindi susunod yung Ama, naluwalhatiin yung anak. Kaya inuutusan, yes, inuutusan. Kaya doon sa mga tagapakinig natin na para bang utusan lang si Kristo, ito, kinote natin, inuutusan ng anak ang Ama rito. So, equal na ito. Di ba? Ang sabi niya pa rito. Verse 4, 17, verse 4. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Kaya dito makikita natin na tama ang Panginoong Jesucristo na sabi niya ako at ang Ama'y iisa. 'Di ba? Kaya lang iba naman ang kanilang iniisip doon. Pagdating sa kadyusan, iisa sila. Sabi nila sa pag-aalaga daw ng tupa, hindi totoo 'yon. Sabi ni Kristo,
Kristo, ako at ang Ama ay iisa, dun yan sa kadyusan kasi hindi naman hiwalay na Diyos at hindi naman panibagong Diyos si Kristo. Kasi pag inihiwalay mo si Kristo at hiwalay siya sa Ama, magiging dalawa Diyos natin dito. Pero bakit sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa? Dahil iisa lang sila sa kadyusan. Diba? Pagdating sa salitang Diyos, attributes ng Diyos, ang anak at ang ama, katangian ng Diyos mismo yan. Kaya hindi natin pwedeng chap-chapin yung mga bagay na yan. Kaya pagdating sa eternal life, isa lang naman ang may source ng eternal life eh. Kung source ng eternal life ang Father, source ng eternal life ang anak, hindi yan magkaibang source. Pwede ba namang dalawa ang source ng eternal life? Hindi pwede. Isa lang yan. Kasi ang sabi doon, Zoe. Ang Zoe ay God's own life. So hindi po pwedeng dalawa ang magiging supplier ng eternal life. Dalawa ang source mo, hindi pwede. Isa lang yan. God's own life lang yan. Kaya sabi niya rito, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. So mapansin natin dito, no, yung iisang Diyos na tunay. Yung isang Diyos na tunay na yan, may pangalan. Ano yung pangalan ng Diyos na tunay na iyong sinugo? Hesukristo ang pangalan ng Diyos na tunay na yan na sinugo. Deuteronomy 16, sabi doon, ilalagay ko ang aking pangalan sa dakong lugar na aking pipiliin. Ayan ang sinugo. Inilagay ng Diyos ang pangalan niya doon sa Jehovah's body at yun ay tinawag na Hesukristo na pangalan mismo ng Diyos. So hindi natin sinapchap ito na parang dalawa ang Panginoon, dalawa ang Diyos. Ano, hindi natin sinapchap. Siguro isang quote na lang itong babasahin natin. O, sabi pa rito. Now this Logos that was in him, which was the Spirit of God, the anointing. So yung Logos na nandun sa Diyos, tinawag itong Espiritu at tinawag din itong anointing, no? Through the sanctifying grace of the blood, brought many sons to God, which is anointed with the same Logos. Ayan. Kaya ang nangyari dito mga kapatid, na nagkaroon ng maraming anak ang Diyos dahil sa anointing na ito with the same Logos. Kaya tayo, kung bride of Christ tayo, anointed tayo with the Word. Yun yung sinasabing anointed with the same Logos. Anointed with the Word tayo. At the same time, yung Word na yan, konektado sa Espiritu Santo, na tinawag ni WMB, na yan yung Espiritu Santo na nasa Kanya. Kasi susuguin ni Christ yan eh. Mayroon tayong talata niyan. Na susuguin ni Kristo ang Espiritu Santo. May talata tayo niyan. Sa John, ako nagkalami, sa 16 ng John. Susuguin ni Kristo ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, hindi pwedeng kumuha yan ng iba. Sa Kanya pa rin kukuha. So, ang tawag doon, anointing. Tapos tayo naman, anointing with the Word. The same lang, connection lang talaga ito. Kaya sabi niya rito, He was God, the Logos. The Word that went out of God. When I begin to brood upon the earth and brought forth marine life, when the Spirit of God, tignan mo, the Logos. Ang Spirit of God tinawag na Logos din. The word which God said, let there be, and there went the Logos, which is the Word. So hindi chinapchap ni Brother Branham. Konektado ang Espiritu sa Word. Konektado sa Logos, konektado sa isip ng Diyos. At ang isip ng Diyos ay iisa sila. O yan ang Diyos natin. Yan ang Diyos natin na iisa. No? Na hindi natin ito, hindi tayo nagdudula, na hindi natin sinasabi na may two lords. Siguro naway makatulong ito doon sa mga ibang kapatiran natin at ibinabalik ko na ito sa ating host, kay Brother Gio Salazar, na siyang host ng programang ito dito sa online na ministerial. Ibalik ko na sa iyo, Brother Gio, para sa gabing ito at maraming salamat. Thank you, Pastor. God bless po. Malinaw. Balik ko na sa iyo ang microphone. Diyan lang kayo, tambay kayo kasi baka may magtanong sa comment o kaya kami
Sakaling baka may iba may gusto pumasok o magtanong. Nahantay ko si Brother Sige, Freddy sa kasi. kung merong magtatanong sa online, sasagutin Oh. ko. Kung i-address Yes, sa akin ng tanong, pwede nating Nahantay ko si sagutin. Brother Freddy, siya nasunod, hindi ko siya ma-search. Nandiyan na siya sa comment. Ang problema, hindi siya makapasok eh. Ano kaya gagawin ko rito? Siya na kasi ang sunod eh. Hindi siya makapasok, hindi ko makita sa ano eh. Teka lang ah. Sige, ganito na lang, Pastor. Taga Mindanao, baka may idagdag kayo. Kahit konti. Ano masasabi niya, Pastor? Konting Next lang. time na lang. Next ko na lang, next. Konting susog lang po. Ginig muna ako. Okay. Okay, Tama. Friday, tika lang. Ano yun? Talagang ano sa verse by verse na ano talaga. Napaliwanag Yes. na mabuti. Needs sa prophet at saka sa ano, mga Yes. station. Yes, maganda pagkalatag. Ang ganda pagkalatag na ano yun eh. Talaga Walang ano, kumbaga, resibo lahat. nalatag si ama, nalatag si anak, pero ang bagsak ay isa. Oo. So, Mabuti ang basahan kasi may mga resibo. yes, tama. May mga Andun tayo. verses at saka yung mga verses. Meron yatang question. Nababasa nyo dyan, pwede nyo basahin. Ito yata, Pastor Bal, baka pwede nyo sagutin. Meron siyang hinagis na quotes ng propeta. Anong sabi niya? Sige, pakibasa para masagot ko. Nababasa mo ba dyan, Pastor Bal? Sino ba nagtatanong? Si Brother Martorillas bang nagtatanong? Oh. Yes, yes, Ano ba yes. ito? Yes, siya nga. Okay, sagutin natin to si Brother Murillas. Oo. Kasi ang quotation dito, babasahin natin, no? Here come now the very Emmanuel. So alam natin pag sinabing Emmanuel, Isaiah 7:14, tapos papunta doon sa Isaiah 9:6. So ang salitang Emmanuel, God with us. So ang manifestation ng God with us, John 1:14, si Jesus Christ pa rin. Kasi yung Emmanuel na God with us, hindi natin pwedeng ikabit yan kung kani-kanino. No? Yung word na Emmanuel, God is with us. Kanino natin ikakabit? John 1:14, God is with us yan. Okay, ituloy lang natin ang basa. So sabi niya rito, God was in Christ. Wala tayong tutol doon ha. God was in Christ. Dahil yung salitang Christ, ang katumbas niyan ay Holy Spirit. So ang Diyos ay nakay Kristo. Hindi tayo tutol kasi ang salitang Kristo ay Holy Spirit yan. Ngayon, sabi ni Kristo, aalis siya. Dahil kung di siya aalis, hindi darating yung comforter. Ang comforter ay Holy Spirit. At ang Holy Spirit, kukuha siya ng ituturo kay Kristo. So binasa natin kanina, yung sinasabi doon kanina na yung logos, no? Oo. Ito basahin ko muna ito ha. 1964 ito, question and answer. Ito, 1964, question and answer. Sabi niya rito, now this logos that was in him, which was the Spirit of God. Tignan mo ang salita ni WMB. Yung daw logos ay espiritu mismo ng Diyos. Ayan o, this logos that was in him. Yung logos na yun na nasa kanya, ang sabi niya rito, which was the Spirit of God, the anointing. So hindi ito kontra. Kasi ang sabi rito, God was in Christ, hindi kontra. Diba? Kasi yung logos na naging word was with God, na anointing, na siyang espiritu ng Diyos, na lumabas mismo sa Diyos, the same lang.
Ibig sabihin, ang Diyos, doon din siya hihimlay kay Kristo. Kasi si Kristo, Holy Spirit yan eh. Saan ba hihimlay ang Diyos? E di doon siya kay Kristo, tama, God was in Christ. Tama yon. Hindi natin minamali yung ganung bagay na ang Diyos na kay Kristo sapagkat hihimlay ang Diyos sa mismong Espiritu niya. Okay. Ito, binasa natin. Ito, malinaw to. Oh. Ito, pwede ninyong i-ano rito. Ano ito? 1964, question and answer. Ano ito? January, February, March, April, May, June, July, August. August ito. At binasa natin dito, nasabi niya rito, now the Logos that was in Him, which was the Spirit of God, the anointing, through sanctifying grace of the blood, brought many sons to God. Ayan, which anointed with the same Logos. Hindi natin iniiba o dinidisregard yung quote dito na ipinakita sa atin, yung 1953, na ang Diyos ay nandun siya kay Kristo. At sabi rito, here is God Jehovah dwelling in the Son. Nanahan si Jehovah doon sa Son, na yan yung berbo na nagkatawang tao, at bago maging berbo yan, yan ay isip niya mismo. Ibig sabihin, sarili niyang katawan yan. Saan ba pwedeng manahan ng Diyos? Hindi sa katawan niya, kasi sabi niya sa Hebro, isang katawan ang ihanda mo sa akin. Sabi niya sa Hebro yan. Pagpasok ko sa sanlibutan, a body prepared. Sabi niyang ganon. Oh? Isang katawan ang ihanda mo sa akin, pagpasok niya sa sanlibutan. Ay, ano ba yung katawan na yon? Yan na yung John 1:14. Kaya tama naman itong quote na ito. Wala tayong tutol sa quote na sinabi rito na Jehovah dwelling in His Son, kasi sarili niyang katawan yan eh. Hindi yan literal na son eh. Dahil may 3 title son siya. Hindi yan 3 pagkaanak na Son of God, Son of David, o Son of Man. Hindi yan 3 pagkaanak na persona. Yan ay ginampanan lang ng isang persona yan. So sabi niya, dwelling in His Son, Christ Jesus, moving by this pool of water, and now do you believe He was full of love? Do you believe? Ayan yung sinasabi niya. Do you believe? He had compassion on the people. Ayan, 1953. The same yesterday, today, and forever. Agree tayo dyan. Wala tayong sinira dyan sa quote na yan. Diba, Pastor Gio? Salamat, Pastor. Klaro. Sa Bisaya pa, klaro. Tayo. Klaro. Brother Jerry, si Brother Freddy papasok na. Ika lang ah. Meron yata ang sinidadagdag eh. Ako, nawala na naman. Ano ba yun? Si ano daw, si Brother taga North Cotabato. Paano ba daw siya papasok? Brother Gio. Anong pangalan, Pastor? Dexter de Guzman. Dexter de Guzman. Dexter de Guzman, gusto niyang pumasok. Paano ba daw siya papasok? Dexter de Guzman. Mag-join siya. Siguro i-like niya muna yung page, Pastor, kasi hindi ko siya ma-search. Kailangan niya ma-like yung page para ma-search ko siya. Pag naka-follow na siya sa page, makikita ko na siya rito, ma-search ko siya. Saka siya ngayon makakapag... oo, kasi hindi ko siya ma-search eh. Brad, kung siguro, i-advise natin siya na i-like mo na yung page para maano mo siya. Yes, ganun pa mangyayari para siya makapasok. Okay, mayroong isang pumasok. Hindi ko pa nakikita yung mukha. Gusto ko sana makilala. Sino po? Pwede kayo magpakilala, Brad? Brother? Yung nasa tabi niyo po, Pastor Bal. Anong pangalan nito? Si Brother Freddy yata yan. Si Brother Freddy Makabingking. Brother Freddy na yan. Brad, pakita ka naman. Yung may cortina na kulay green. Yun. Oo, kala ko si Mang Boy eh. Kala ko si Gambaro ko eh.
Wala ko si Bigyan nyo lang ako ng mga 3 minutes na isa, sirado ko lang yung tindahan. 1 minutes lang, 2 minutes lang, saglit lang. Sige. 1 minute. Sige, pag-usapan muna natin yung magpapasok, Pastor Val. Sino ba yun? Pwede nyo pa-add nyo po, Pastor. Pa-add nyo. Para makapasok siya. Brad, kung nanonood ka, i-add mo yung page para makapasok ka, brother. Para ma-add ka namin. Kung ano mo na, i-send mo sa akin yung pangalan mo para ma-search kita dito. Pag na-like mo na, Brad. Abang natin. Brad. Totally, ang purpose nito. Okay, mag-mic muna ako. Mag-mic muna ako kung mayroon ng second speaker. Bal, maganda yung ano niya, may mga detalyado siyang sinasabi si Pastor Balanaw. Gusto ko lang sana ilag ko din kaya ito sa ano. Gusto ko sana ano siya tawag dito sa OBS. OBS mano siya. Pero mas mabilis yung accept mo, no? Naririnig nyo dito mas mabilis. Narinig. Mas mabilis nyo ba naririnig yung akin? Kasi pag doon kasi sa OBS, parang nadidelay siya. Pero siguro, may mas mapapagdito, Brad. Sa ano yung mga quote. Pero gusto ko na lang ganito malaman yung mga sinabi ni Pastor Van na mga verse. Doon ko i-present yung presentation ko. Ano ba yung mga ginamit ni Pastor Val na mga verse? Pastor Val. Magiging sakot. Hindi maano na yung scripture. Lubat yung ano ko. So, ano yung Pastor Val, yung ano mo, yung mga ginamit mo na verse? Doon ko bubuksan kasi iba yung standing natin ng ano eh. Naririnig ba ako? Naririnig? Clear. Naririnig ako. So gusto kong request ko kay Pastor Val yung mga verse or quote na kanyang ginamit. Yung una niyang ginamit, siguro lahat siguro yun ano. Teka, lubat yung ano ko eh. Yung cellphone ko para makuha ko yung scripture. Para mabasa ko rin yung scripture. Lubat. Teka. Lubat yung isang cellphone ko eh. Francis Flores. Sige, join kayo, Brother Francis Flores. Sige, pasok lang kayo. I-add nyo yung page para makapasok kayo, para ma-search ko kayo. Lubat. Lubat yung isang cellphone ko. Hindi ko makita yung Bibles ko. Pero dito sa siguro gamitin ko yung OBS Gamitin ko yung OBS. Dito na lang siguro sa OBS, sa CPU, para magamit ko yung scripture. Pati yung sinabing quote ni Pastor Val. So gagamit ako ng quote. Lalabas ko muna din ng quote. Francis Flores, ulitin mo. Pwede mo ulitin kasi hindi kita ma-accept eh. Ulit po. Saglit Ayan, meron pang tapos inaayos ko lang yung OBS. Nasasagaan kasi ako ng siguro Sige po, Francis Flores Sustento. Pasok.
So, Pastor Bal, di mo ba masabi sa akin yung mga quotes ng ano mo? Eh, mag-present ka na lang bro ng ano, kasi ano bang topic Brother Jiho, di ba? Godhead? Oh, yung Kung ano yung sa palagay mo. yung present, Ang yung present na ginamit mo na verse, nire-request ko kung ano yung verse mo, yun ang ililitaw ko. kaya siguro magbigay ka na lang siguro. Ano? Pastor. Yung verse mo Wala ka ginamit ba karnidi dyan sa'yo? Pambira ka. Huwag mong Ano? gamitin yung sarili kong baril. Baril ko yun eh. Gumamit ka ng sarili mong baril dyan. Oo, kaya nga, ipapaliwanag ko sa yung baril mo. Bakit ka natatakot? Kasi we are finding the truth eh. Sige na, mag-start ka na nan sa'yo. Kasi Oo. kung Ako na lang. ano, Brother Freddy, ako na lang magbibigay ng verse. Ito na lang ang ano mo. Pagtibayin mo. Sandali, Teka lang. sandali. Kita. Tingnan mo kung ano yung... Teka lang. Sige lang. Hanapin ko pa. Sige, magsimula ka na. O, ano na? hindi mailabas. Kasi may nakaharang na ano. Siguro hindi ko na lang gamitin kasi nahirapan ako mag-sitting eh. So, Brad, may Bible naman kami rito eh. Basahin na lang namin. saglit. Pwede naman basahin yung quote ng propeta o kaya at saka verse. Okay, Pwede naman gusto ko lang sana i-challenge ano ba yung ginamit ni Pastor Bal na verse niya? Tayo niya ilabas. Yung mga ginamit niyang quote. Kasi baka makita ni Pastor Bal yung ano ba yung mga quote na sandata niya. Eh, medyo natakot ata. Baka nag-CR lang. Ikaw talaga. Basta parang yung pinaka-clue niya kanina, hindi, yung verse niya, ang request ko sa kanya eh. Ibigay lang niya yung verse eh. verse ba talaga ang habol mo? Pero yung topic niya talaga, kung susundan mo yung magkaibang persona pero isang persona. Ewan ko kung magulo sa'yo yun. Hindi. Ama at anak, iwalay pero iisa sila. Ayun ang ano ko kanina sa kanya. So, Ayaw niya sige na, kahit anong verse bang ginamit niya kanina? Anong verse? Ayun ang kanina na. 3 manifestation sa isang opisina. Ayun ang topic niya. Ayan ang tusugan mo. Yung quote ng scripture. Yung mga ginamit siya mga verse eh. Mga ditaan ng verse eh. Para maliwanagan natin kung ano talagang Godhead. Kasi hindi natin napapansin kasi na yung mystery of God. Yung mystery of God na sinasabi sa sa tawag nito sa John 10 sa 14 sa 14 ng John Okay. John 14 verse 10 na sinasabi dito ano ba sa English sa English or sa Tagalog? Sa Tagalog kasi sabi dito hindi ko baga mananampalataya na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. At ang mga salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Ibig sabihin dito, yung mystery of God, hindi ito napansin kung paano tumahan ng Espiritu doon sa Diyos. Kaya nga inaano ko sa kanya, ano ba yung mga scripture na ginano niya? Mukhang nawala si Pastor Bal eh. Yung hiwaga ng mystery na sinasabi dito, nag-umpisa yung mystery of God nung nabautisman si Kristo sa River Jordan. Kaya yung sinasabi dito sa sinasabi na ni John chapter 10 verse John 14 verse 10, yung tumahan yung Espiritu ng Diyos, yung salita. Yung salita na ito, nag-become one doon sa Espiritu ng anak. Kaya nga doon
dual siya eh. Ang sabi, ang ano ni Brother Burnham dito, sabi ng quote ni Brother Burnham, ha? Sabi sa quote niya, sabi niya, sometimes Son speaking and sometimes the Father speaking. So, ibig sabihin, yung Spirit ng Diyos, yung salita ng tumahan sa laman, kasi Jesus Christ is tabernacle ng temple eh. Tabernakulo siya eh. Yung physical na condition ng katawan ni Kristo siya yung tabernacle eh. Si Jesus Christ may Espiritu siya. Iba yung Spirit ng Son at iba yung Spirit ng Ama. Kaya nung bautismo ang ating Panginoong Kristo, nag-start yan ang indwelling. Sa English dito, sa John chapter, ipapalabas ko lang sa John chapter 10 verse 14 ulit sa English. Ang tawag niya dito, indwelling. Okay. Sabi sa John 10, bago ilagay ko naman sa Tagalog, believest do not that I am in the Father, and the Father in me. O sabi niya, ang Diyos daw ay nasa akin. The words, sabi niya, in English no, the word that I speak unto you, I speak not myself. Hindi sa sarili niya. Sabi niya, and how sayest thou, you as the Father? Kasi sinasabi ng ating sabi niya, believe that I am in the Father. Yung Espiritu daw nung nasaan yun, ay nasa Kanya. Okay. And the Father in me, the word that I speak unto you, I speak not myself, but the Father that dwelleth. Ang ibig sabihin ng dwelleth in me, yung Espiritong tumahan sa Kanya, because Jesus is the first tabernacle of God, o temple of God, tumahan ang Spirit. Kaya minsan napapansin natin, ang nagsasalita, si Jesus Christ. Tama, ginamit kasi ang salita. Kasi sa Deuteronomy chapter 19 natin, naka-propesya, sabi niya, yung kay Moises, mayroon isang propetang iharap ako sa inyo sa huling kapanahunan, that's the end time na sinasabi. At ang aking salita ay ilalagay ko sa kanyang bibig. Ibig sabihin, yung bibig na sinasalita na yun, the Spirit of God na tumahan doon sa ating Panginoon. Yun ang great mystery na hindi nakita ng in time. Kaya nga gusto na hihimayin natin dito para makita natin ang mystery. Dito pa lang sa John chapter 10 verse 14 verse 20, di natin napansin eh. Yung hiwaga eh. Kaya yung ibig sabihin ng dweleth, tumahan. Yung Espiritu na Diyos, tumahan sa physical condition ng anak. Yun ang great mystery na hindi nakita ng church. Na akala nila si Jesus Christ. Kaya nga dualism, sabi ni Brother Burnham, sometimes the Son is speaking and sometimes the Father speaking. Because why two? Sa John chapter 10 verse 30, sinasabi, John 10:30, I and the Father are one. Bakit are? Dapat plural, dapat singular kung siya. Kasi yung are, there are mystery. Ang mystery ni doon, yung pagdwilit ng Espiritu na Diyos, yung salita doon sa laman, hindi nakita. Nakatingin lang siya sa physical condition nakatingin siya sa physical condition ng physical ng ama o ng anak. Ang akala nila, yung anak, yun din ng ama. Ang ama, yun din ng anak. Hindi na great mystery kasi nakita na sa physical condition, Kaya yung John 10:30, hindi nakita nila yung hiwagan ng R. Kaya minsan, nung nagsasabi sa Revelation, I'm Almighty God. Akala nila, ang physical condition ng tao, ni si Jesus Christ, yan na mismo yung Almighty God. Kaya nga mystery. Ang temple of kingdom of God, nasa physical condition ng anak. Ang throne of Satan, of throne of God, that's the body of Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ nakaupo sa thrones of God. Nung nakaupo na si Kristo, nasa ng authority, nasa kay Jesus Christ yung attribute ng Diyos.
Hindi ito nakita ng iba, katulad ng Philippians chapter 2 verse 9. Ibinigay ko ang higit na dakilang pangalan na marilag. Kung ibinigay, sinong nagbigay sa anak? Di ba? Kaya nga kung titingnan mo sa John 14:10, yung mystery of God dito, yung dwelling, yung salitang tumahan sa physical na katauhan ng ating Panginoon, it is a mystery. Kaya marami sa in time na ano sila na I and my Father are one. Hindi nila nakita nila. Kasi yung sa Colossus chapter isa ba? Colossus chapter 2 verse 9. Sa Colossus chapter 2 verse 9, sabi niya dito, ito, sa Tagalog muna, no? Punta tayo sa Tagalog, bago di sa English. Kasi dito, sapagkat sa kanya nanahan, o kita mo, sapagkat sa kanya nanahan, sinong tumahan? Doon sa river, yung ano, yun ang mystery, sinong tumahan? Sapagkat sa kanya nanahan, sa Colossus chapter 2 verse 9, ano? Sapagkat sa kanya nanahan, ang buong kapuspusan, yung attribute ng Diyos tumahan, yung salita, na sinasabing the word become flesh. Diba? Sapagkat sa kanya nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos tumahan ang buong kapuspusan sa kahayagan ayon sa laman. Sinong laman? Siyempre, ang ating Panginoon si Kristo. Diba? Kasi Jesus Christ, hindi nagkakamali ni sinasabi niya, Father, Father. Nung tumatawag siya, Ama ko, hindi siya nagkakamali. Never siya nagsisinungaling. Hindi lang nakita nila yung great mystery. Ang linaw kahit dito sa Colossus, ano, kaya nga sinahamon ko si Brother Bale. Ilabas lahat yung mga quote niya eh. Baka hindi lang nakikita niya, nabubuksan yung mga hiwaga doon. Ang liwanag dito, sapagkat sa kanya nanahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ng ayon sa laman. Diba? Ang linaw niyan. At sa kanya kayo'y napuspusan niyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan kasi nasa kanya ang attribute ng Diyos. Yung salita. Diba? And doon sa John 1:1, and the word become flesh. Oo. Ang salita naging laman. Kasi bakit tumahan yung salita doon sa laman eh? Nag-start yun sa baptism and river Jordan. Nag-start yun. And that 3.5 years or 3.5 years na ministry of Jesus Christ, kinasangkapan ang kanyang physical, ang kanyang katawan as a temple of God. Kaya sa in time, marami ngayon sa in time talagang tawag nito, hindi nakikita yung hiwaga. Kasi nakita lang ang physical condition ng anak. Kaya nga si Jesus Christ, ano sinabi? Sa Corinthian? The head of the church is Christ. And the head of Christ is God. O sinong nataas ba kay Kristo? Ang Diyos. Pero makita mo na ba ang Diyos? Hindi mo na makita kasi tumahan nga. At ang Diyos ngayon ay nasa iglesia na. Kaya minsan, did you know that your body is the temple of God? Ang church sila ang templo ng Holy Spirit, ng comforter ng Holy Ghost. Pero sino yung great mystery doon? Hindi rin nakita nila. Kasi they are looking the physical condition ng ating Panginoon Kristo. Diba? Yung John 1:1 lang, hindi lang nila maimpisa. Kasi may hiwaga doon. Pag hindi ito nabuksan ng church ng in time, maninindigan sila na si Kristo, siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, siya din ang Diyos. Na si Jesus Christ, siya ang umakyat na bumaba. Eh nung nasa baba si binabautismuhan si Jesus Christ, ano sabi ng Panginoon ng Diyos? This is my beloved Son. Did you think Jesus
the great eternal God, magsisinungal yun, this is my beloved son, and I place him down. And never God denied the word. Even before, hindi siya nagsisinungaling. Nung sinabi niya, this is my beloved son, that is true. Hindi lang nila nakita yung great mystery na ang church, ang Diyos ay tumatahan. At ngayon, si Kristo ay kumakatawan siya, head of the church. Bakit head of the church siya? Siya yung firstborn. The firstborn, the image of God, the firstborn of the image and likeness of God na nakabuo. Kaya yung Old Testament yan, kinuha niya doon sa kulungan at dinala niya sa paraiso. Para yung bihag na yun, madala doon at doon sila, ma-enjoy na nila ang paradise. Diba? So, yun, yung marami pang verse na, maging si Brother Barma, yung quote ni Brother Barma, kung babasin nyo, nagbabagong quote niya. Kaya kung mapansin nyo yung Godhead 1 ko, 2 and 3 and 4, may Godhead 1, Godhead 2, Godhead 3, Godhead 4. Makita nyo sa Eagle Crown, nandun yung mga quote ni Brother Branham. Na si Brother Branham, nag-i-increase ang kanyang standing in understanding about Godhead. Na minsan sinabi ni Brother Branham, Jesus is God. Oh, di ba? Kaya dapat be careful eh. Kasi yung Jesus minsan ginagamit ni Satanas eh. Dapat Jesus the great eternal God. Jesus is the almighty God. Baka yung kung sinong Jesus na yan, kung sinong pangalan niya, kahit antiyuhin ko ang pangalan, Jesus eh. Dapat, para walang lusot yung si Satanas, dapat the great eternal God, that creator in heaven. Jesus, the great eternal God. Pero anong ginawa? Kasi tumahan na ang Diyos doon sa ating Panginoon sa Kristo. The Lord Jesus Christ. Bakit ba Lord Jesus Christ? Dahil binigay sa kanya yung throne eh. Yung espiritu, yung kingdom, nasa katauhan ng ating Panginoon sa Kristo. Yung attribute ng pagka-Diyos nasa katauhan ng ating Panginoon sa Kristo. Si Jesus Christ, the great kingdom, the kingdom of God, kaya sabi lang sa Isaias, my throne is in heaven and my footstool is the earth. Yun ang hiwagan na hindi nakita. Ang ibig sabihin, the great kingdom na ito na sinasabi, yung tabernacle, yung temple ng Espiritu na tatahanan niya. Kaya sinabi ng Diyos, did you know that your body is the temple of God? The first temple na naganap sa dwelling, sa River Jordan. Sa River Jordan, naganap yun ang great mystery. Kaya dapat pag-aralan nyo talagang Godhead. Dahil kapag hindi nyo makita ang perfect Godhead understanding, hindi kayo magiging, hindi ko sinasabi, sana maabot niyo yung kasi ang groom, the groom and the bride become one yan eh. Ang groom ay si Kristo, ang bride ay ang church. Paano tatawagin ang in time ng bride kung ang groom hindi niya kilala? Si Jesus Christ pag bumaba dito sa raptured, hindi nyo na makita ang Diyos kasi bakit nyo makita ang Diyos? Nasa kanyang attribute ng Diyos eh. Hindi nyo ba nakita sa Mateo? Sabi niya doon, walang nakakaalam sa pagparito ng Ama ng Diyos. Even the Son of God, which is Jesus Christ. Kahit bakit hindi alam ni Jesus Christ? Kasi yung final decision ng Diyos, ang siyang lang kakala, bagamat pinapakita ng ating Panginoon Kristo ng Mateo 24, ng kanyang pagdating, na ganitong mangyayari, pinapakita ng ating Panginoon Kristo, the prophecy of the end time, in the last age, pinapakita eh. Kaya si Brother Branham, yung kanyang understanding about God, nag-i-increase, tingnan mo yung kanyang quote, nag-i-increase, kaya dapat i-dovetail natin sa scripture. Kaya nga sabi ni Brother Branham, I'm not infallible. I'm subject for mistakes. Sabi ni Brother Branham yan. Sabi niya, back to the word. The
Bible is the absolute, infallible. Sabi niya yun eh. So, ngayon tayo, dapat saliksikin natin kasi importante malaman natin ang hiwaga ng Diyos. Kaya nga sabi, the great mystery of God. Makita natin yun. Yung sinasabi doon sa 1 Timothy ba yun? May sinasabi sa 1 Timothy eh. Sa 1 Timothy, the great mystery. Chapter 3, verse 15 ba yun? Naalala ko ito. 3, verse 15. Sa English, ano? Sa English tayo, sa English. Sabi niya dito, and without controversy, great is the mystery. Kaya nga mystery. Ang mystery, hindi siya lang tago. Hiwaga. And without controversy, great is the mystery of godliness. Ano yung godliness? Kabanalan. God, sabi niya dito, God was manifest in the flesh. Yung word ay tumahan sa salaman. And the word, that is the spirit, the eternal spirit, ay nakita ng tao, ang katauhan ng ating Panginoon si Kristo. Siya na yun. Ang Diyos nagkatawan tao. Hindi nila nakita, ang Diyos kumatawan sa tao. Hindi nagkatawan tao, yung word tumahan sa laman. Ang tingin nila sa flesh. Tiningnan nila yung flesh. Yun na yung laman, yung flesh, yun ang laman. Kaya, bakit yung laman? Sinabi nga sa Hebreo, ang gumawa siya daw ng tahanan, tabernacle. Yung physical yun, ang laman ginawa niyang tahanan. Sinong gumawa ng laman na yun? Di ba? Sinasabi din ni Brother Branham. Sinasabi din ng scripture. Kaya nga scripture kailangan magdabtil. Kapag wala kang revelation, yung progressive revelation, di mo makita ang great mystery. Kailangan maintindihan yung bride and groom kasi ang nakakaintindi, ang perfect knowledge of Godhead, yung bride and groom. Kaya yung message ng vision, in the last age, sinasabi ko sa inyo, yung dumaya doon sa Eden, at dumaya din kay Kristo, in the last age, siya din ang dumadaya ngayon. Hindi lang yun. Ang dinadaya niya, pati ang ilik. Si Satanas na nakita sa vision na ganun, buong mundo ang dadayain niya. Kaya kayong mga in time messenger, pag-aralan nyo ba ito, iiyak nyo sa Diyos na makita nyo yung hiwaga. Kasi pag hindi nyo ito makita ang hiwaga nito, ang akala nyong tama, yung pala ay mali, kapos. Ang akala natin tama yun, akala natin perfect yun. Iiyak nyo sa Diyos yung para ibigay sa iyo ang perfect revelation of Godhead. Kasi ang linaw ng scripture. Pero dahil sa katigasan ng puso, hindi pinahintulot ng Diyos tanggalin ang lambong sa kanilang mata. Bakit tatanggalin? Si Jesus Christ lang ang pwedeng tumanggal sa lambong ng kanilang unawa. Yung light of understanding, pag hindi, sila lang ang pwedeng magbukas niyan. Yung comforter, kasi yung comforter, He will teach you everything by revelation. Yun ang great mystery. Kasi pagdating ng panahon, na natapos na ni Kristo ito, isosurrender din niya sa Diyos ang lahat ng kapamahalaan. Kaya ang linaw ng scripture, and without controversy, great is the mystery of godliness. Anong godliness? Ang pagka-Diyos nakatago. Mystery. Kaya nung tumahan siya sa laman, nakita ng sanlibutan. Justify in the spirit, seen the angel, nakita ng angel. There are legions of angels watching to Jesus Christ. Nung si Jesus Christ ay binautismuhan, nakita ng mga legion, billion ng angel kung paanong tumahan ang salita doon sa laman. And then sabi niya, and there will be believed and received into the glory. Nakita ang pagka-Diyos
sa pamamagitan ng katangian ng ating Panginoon Kristo. Kaya kayong mga Pharisees and Sadducees, hindi nila nakita, pinapatay nila si Kristo. Bakit nila pinapatay? Hindi nila nakita ang hiwaga ng prophecy na sinabi ni Moises. Sabi ng Diyos, mayroon ang titindig sa inyo ng isang propeta at ang aking salita ay ilalagay ko sa kanyang bibig. And that is the mystery. Diba? The great mystery. Ngayon, you cannot go to the Father without Jesus Christ. Because Jesus Christ is the way. Siya yung daan. Mediator between man and God. Oh, ano? Kasi nasa kanya yung attribute. Nasa kanya yung throne. Nakaupo ang nasa kanyang throne. Nakaupo sa kanya yung great eternal God. The great almighty God. Kaya minsan yung angel, ang akala na yung angel, ay si Jesus Christ yan. Ay, si Jesus Christ yung sasalita. There are two words. There are two manifestations. The speaking, the Son speaking, and the Father speaking. So I hope na makita niyo yun ng ano no, yung mga pag-aralan niyo yung ano kasi si Brother Manal go into a perfection eh. Yung understanding niya lumalakad eh. Hanggang sa nakita ni Brother Branham yung great perfect understanding about Godhead. Ang akala kasi ng iba ay ganun na. Pero wag kayong humusga muna. Wag niyo iwasan yung muska kasi galit ang spirit. Sinabi ng ating Panginoon, if you love your brother, katulad mo, mag-ibigan kayo. Ay ano nangyayari? Naghahatulan. If you sasaktan mo siya, kinakastan mo si Kristo, sinaktan mo ang Diyos. Because that body is, ang problema. Dahil sa katigasan, dahil sa pananampalataya, hindi tinanggal lang ang kanyang lambong. Nanindigan siya doon sa kanyang faith of understanding. Tama itong niwala ko, ito tama ito, itong tama ko, itong tama. Ang ginawa ng kasi nagiging mas mapaghatol siya. Anong ginawa? Hindi tinanggal ang lambong. Sige, stay ka lang dyan. You cannot stay. Tandaan nyo, we are walking it into eternity. We are following the light. And the light we are following is the progressive revelation. Ang lakaran ng iglesia ay papunta sa eternity, hindi papunta pababa. Ang iba natulog, naging lukewarm. So wala nang paghalaga. We are in the last state. Bakit? Si Kristo, pag pumunta dito, handa na ang iglesia? Hindi pa. Paano kung mag-gera na kagad ang nag-ignite ng gera between China and America? Russia saka yung Amerika. Are you prefer to become a bride? Look at your understanding about the message of Godhead. Look at the understanding about the message of the Word of God. Kaya nga sabi ni Kristo nung nagbigay ng vision, prepare your garments. And that garments of your preparation is the word of truth and light. Di ba? The word and truth in life. I hope you get yung marami kasi mga salita na hindi pa nabubuksan eh. Hindi nabubuksan sila. They are steady, they are stagnant. They believe the truth which is insufficient, hindi pa sapat. Bakit ka iangat agad? Kaya nga si Kristo na king. Wala siya sa loob. Nasa labas, kumakatok sa iglesia. Kasi bakit ang iglesia nababoundaryhan na ng mga denomination? Kahit ang end time, mayroon ng denomination. Ganun kalupit si serpente. Kasi yung serpente ngayon in the last day, even the very elect, yung serpenteng dumaya kay Kristo sa wilderness, siya rin yun. Ang bumaba dito. Ngayon. Sa buong mundo, hindi lang sa end time. Sa buong mundo, pati ang iglesia. Kung sino yung satanas na yung dumaya kay Adan, dumaya din kay Kristo. Ngayon, nagaganap ang propesya. The deception and Revelation chapter 14.
pumunta siya sa lupa upang dayain ang sanglibutan. Oh, nakita niyo? Dayain. Sino yun? That is the old serpent. Diba? Ang old serpent, ginagamit na ang iglesia ngayon sa church. Ginagamit na. Kaya ingat kayo. Ingat kayo. Hindi lahat na nasa churches ay, lalo na yung wondering sign, nagpapagaling, na ganito, nagbibigay ng sign. Kasi bakit? Hindi perfect ang understanding nila ang God eh. O gamitin mo Jesus. Eh, sinong Jesus yan? Eh, paano kung di perfect analysis mo about gospel, about word of God? Hindi na-deceive na. Eh, yung palang Jesus yun eh. Yung pala yung pretending the light. Di ba? Nagpe-pretend the light siya. Why siya? Mag-Ginoo kasi mabanal siya. Yung pala sa likod ng topic, they are unclean spirit. Sino yung unclean spirit yun? That is the serpent. Nagkukunwaring Diyos. Nagkukunwari siya na lingkod ng Diyos. Pero sa balat pala, against siya sa scriptural, sa gospels of God. Against siya sa gospels of God. Hindi lahat. Kaya nga sabi doon sa Matthew chapter 7, hindi ko kayo nakikila. Bakit? Sabi ng ganun, nagpapalayas ako sa pamamagitan ng iyong pangalan. Anong pangalan? Eh, Jesus. Eh, papasukin ngayon na ang clean spirit. Eh, sinong Jesus yan? Pero kung sinabi mo, the Lord Jesus Christ, the Son of God, perfect, saan sila papasok doon? O ginamit mo Jesus, the great Almighty God, that creator in heaven and earth. E sinong pwede bang pumasok si Satanas doon? The creator in heaven and earth, Jesus Christ. O hindi siya makapasok.